daan na humingi po tayo ng patnubay at gabay sa ating pong Panginoon. Tayo pinanalangin, Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa iyong presensya at naniniwala po kami, O Diyos, na lahat ng karunungan, kaalaman at kaunawaan ay nagmumula sa iyo. Bahaginan mo po kami sa gabi po ito upang ang bawat salita na mamumutawi sa ating mga labi ay magdulot ng kalakasan, pananampalataya at tibay ng pananampalataya para po sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa na may tenga na makakapakinig ng iyong mga salita. Lakitan mo, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu na sa gayon ay maunawa ang lubos ang mga salita mo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen at amen. Makaupo na po tayo. Isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ayan, magandang gabi mo. Pwede bang ngitian mo muna yung katabi mo? Ayan. Ayan lang. Praise God. So, Kanina pa kami nagingitian. praise the Lord. At ang ating pong teksto ngayon ay makikita natin sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 6 hanggang 8. Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 6 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi ng sulat ni Apostol Pablo para po kay Timoteo. Sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Pwede mo pang sabihin po natin, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Ito pong pag-aaralan natin ay pinamagatan kong mabuting pakikibaka sa pananampalataya. Pwede ba sabihin natin, mabuting pakikibaka sa pananampalataya? Ano ba yung iba pang salita sa pakikibaka? Pakikihamok. Pakikipaglaban, pakikipagtunggali. Pakikibaka. Ibig sabihin, meron kang pakikipagtunggali o pakikipaglaban sa iyong pananampalataya. At dito gusto ko pong talakayin natin paano mo maipapakita ang mabuting pakikipagbaka sa iyong pong pananampalataya. Paano natin maipapakita ang mabuting pakikibaka sa pananampalataya. Mga minamahal kong kapatid, naniniwala ako na naging maligaya ang pagtatapos ni Pablo sa kanyang karera bilang isang mangangaral o lingkod po ng Diyos. Bagamat sa mata po ng mga tao ay ito ay kabiguan, pero sa Diyos ito ay isang halimuyak ng kanyang pagtatapos. Sabi po ni Pablo, natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Ito po ang sabi ni Pablo. Hindi lang po ito kay Pablo, kundi pati rin sa mga tao na binigyan ng tungkulin po ng Diyos. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na naghahangad sa kanyang pagpapakita. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, kapag ikaw ay tinawag, pinili, at naging anak ng Diyos, tiyak ikaw ay may tungkulin bilang anak po ng Diyos. Ang ating pong buhay ay buhay po ng pakikibaka. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang ating buhay ay buhay ng pakikibaka. Kailangan natin na magtagumpay sa pananampalataya. Kailangan mong makibaka dahil kung hindi, posible na maging talunan ka sa buhay pananampalataya. Ulitin ko po yung aking sinabi, kailangan mo pong makibaka sa iyong pananampalataya sapagkat kung hindi, tiyak magiging talunan ka. Sino po sa inyo rito yung 20 years na pong Christian o higit pa? Higit pa. Purihin ng Panginoon. Ibig sabihin, marami na kayong pakikibaka na naranasan
para ipaglaban ang inyong pananampalataya. Amen. Ako po ay kabataan po nung nakakilala sa ating Panginoon. Pero salamat sa Diyos, hanggang ngayon sa edad ko po ito, naririto pa rin po ako bilang isang Kristiyano dahil maraming bagay na rin ako na ipinaglaban sa aking pong pananampalataya bilang isang Kristiyano. Maraming posible po na maging hadlang sa iyong pananampalataya. Kailangan mo po ang espiritual na pakikibaka. Tama po ba? Sa mga Kristiyano po dyan, maraming posibleng maging hadlang sa iyong pananampalataya. Hindi ko po alam kung ano po ang kasaysayan ng inyong pagiging isang Kristiyano, pero naniniwala ako, marami na po ang mga naging hadlang para ipaglaban mo ang iyong pananampalataya. Amen. Maaaring may mga panahon na nais mo nang bumitaw sa iyong pagiging isang Kristiyano, pero ipinaglaban mo pa rin ang iyong pananampalataya. Amin po ba? Hindi naman po kayo darating sa ganyan edad o tagal ng inyong pong pagiging Kristiyano kung hindi po kayo nakibaka sa inyong pananampalataya. Ngayon, mga minamahal kong kapatid, paano po natin maipapakita ang mabuting pakikibaka sa pananampalataya? Paano po natin maipapakita ang mabuting pakikibaka sa pananampalataya? Mayroon po akong ibibigay na 3 mahalagang dapat mong malaman sa pakikibaka sa pananampalataya. Maaaring meron kang mga sikreto na ginawa para ikaw ay magtagumpay sa pakikibaka mo sa iyong pananampalataya. Pero magbibigay lamang po ako ng 3 na alam ko na mahalaga para po sa pakikibaka mo sa iyong pananampalataya. Ready na po ba kayo? Amen. Amen. Nais ko pong ibigay ang una po na mahalaga na dapat mong malaman. Una, responsable ka sa iyong buhay pananampalataya. Pwede mo ba pakiulit natin? Responsable ka sa iyong buhay Pwede mo pananampalataya. pakisabi mo sa iyong katabi. Responsable ka sa iyong buhay pananampalataya. Ano ho ba ibig sabihin nito? Ano ho ba ibig sabihin ng responsable ka sa iyong buhay pananampalataya? Meron tayong responsibilidad sa sarili natin. Responsibilidad mo ang iyong buhay pananampalataya. Hindi sa kanino man ito nakasalalay. Ito ay mismo sa iyong mga kamay. Kaya hindi ho pwede na, si sister o si brother hindi na nag-a-attend. O si brother mukhang nanghina, kailangan manghihina na rin ako. O nawala na sa gawain si sister o si brother, bakit sila nawala? Kaya pwede na rin akong manghina. Hindi po ganon. Responsibilidad mo ang iyong buhay pananampalataya. Ito ay nakasalalay mismo sa iyong mga kamay. Ano ang responsibilidad mo sa iyong pananampalataya? Ito po ay isang obligasyon o tungkulin na inilagay sa ating mga kamay upang gampanan. Maaaring ito ay pahalagahan mo o baliwalain mo. Di ho ba mga kapatid, kapag may ibinigay sa iyong responsibility o obligasyon, nakasalalay po yan sa iyong mga kamay. Maaaring ito ay baliwalain mo o maaaring ito ay pahalagahan mo. Depende sa tao kung pinagbigyan. Brother, ano po ba ang alam mong responsibility mo bilang isang Kristiyano? Sister, ano po ba yung iyong alam na responsibilidad mo bilang isang Kristiyano? Alam mo ba ang mga tungkulin na ipinagkatiwala po sa iyo? Mayroong mga bagay na ipinagkatiwala po sa atin. At yan ay responsibilidad mo. Nakasalalay sa iyong kamay, maaaring ito'y magtagumpay o maaaring ito ay baliwalain mo. Amen, Christian. Amen. Magbigay lang po ako ng isang, alam ko na kwento tungkol sa Noli Me Tangere. Pakicorrect na lamang po ako. Ito ay talagang magaling po sa Noli Me Tangere. Teacher po ito ng Pilipino. Pero ito'y kinopya ko lamang na alam ko na ito'y aking nabasa. Pero mamaya pag uwi, baka magpapakorek ako kung tama. Hindi naman.
Ito po'y kwento mula sa Noli Me Tangere. Si Piloso Potasio at ang Batang Puso. Nabasa niyo na po ba yan? Yung high school kaya? Okay. Minsan, isang araw, sinubok po ng Batang Puso ang matandang Piloso Potasio kung gaano ito katalino. Sinubok po ng Batang Puso si Piloso Potasio kung gaano katalino. Sa likod po, inilagay ng Batang Tuso ang isang ibon mula sa kanyang kamay. So may nahuling ibon yung bata, inilagay sa likod ng kanyang kamay, at tinanong ang matandang Tasyo ng ganito. Sabi po ng bata, ano po sa palagay mo ang ibon, patay o buhay? So tinanong po ng Batang Tuso si Piloso Potasio na may ibon sa kanyang kamay, at tinanong ang matanda, ano sa palagay mo, patay o buhay ang ibon? Nag-isip ang matandang Tasyo. Sabi po ng matandang Tasyo, kung sasabihin ko na patay ang ibon, malamang luluwagan niya ang pagkakahigpit sa ibon. At kung sasabihin ko namang buhay, malamang pipigain niya ang ibon para mamatay. Kaya't ganito ang naging sagot ng matandang Tasyo. Tingnan niyo po yung sagot ng matandang Tasyo na matalino. Ang sagot ay nasa iyong kamay. Mga minamahal kong kapatid, tulad natin, ang bawat responsibilidad na ibinigay ng Diyos, ang sagot lagi ay nasa ating mga kamay. Maaring ang responsibilidad na ibigay sa iyo ay mamatay at maaring mabuhay. Depende sa kamay na ipinahawak po sa iyo. Nakasalalay po sa ating mga kamay ang responsibilidad, lalo higit ng ating pananampalataya kung ito ay magtatagumpay o mabibigo. Pero po si Pablo, tiniyak niya na ang responsibilidad na ibinigay sa kanya ay magtatagumpay. Nabasa po ba natin yung 2 Timothy na sulat niya po kay sinulat niya kay Timoteo? Natapos niya na raw ang kanya pong takbuhin, ang kanyang paglilingkod, nakibaka siya ng mabuting pakikibaka. Amen. Amen. Sabi po ng unang Korinto chapter 9 verse 16, sapagkat kung ipinangangaral ko ang ebanghelyo ay wala akong sukat ipagmapuri, sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin. Ano po yung iniatang kay Apostol Pablo? Ano yung malaking responsibilidad na iniatang sa kamay ni Apostol Pablo? Ang ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen? Amen. Ngayon ang tanong, mga kapatid, bakit iilang po tayo rito? Ang Diyos po ba ay may inilagay sa iyong kamay na responsibilidad? Amen. Pwede bang tanongin yung katabi mo? Meron po bang inilagay ang Diyos na responsibilidad sa iyong kamay? Amen. Meron po, meron po. Meron po ba? Meron po. Amen. Sabi mo, di ba, marami. Maaaring iba iilan, pero responsibilidad mo pa rin. Amen? Amen, Christian. Mahalaga na magkaroon ka ng matibay na pagpapasya sa anumang responsibilidad na ibinigay sa iyo. Hindi mahalaga na mabagal ang ating simula, basta determinado ka na ito'y tapusin. Ulitin ko po yung sinulat ko para maging magrela po sa atin. Hindi mahalaga na mabagal ang ating simula. Ang mahalaga, determinado ka na tapusin ang anumang sinulat. Amen? Amen. Marami ho kasi na magaling sa simula, pero hindi ho nagtatapos. Pero may mga tao na mabagal ang simula, pero determinado na tapusin. Amen. Amen? Alam niyo po ba yung kwento ng kuneho at ng pagong? Amen. Siguro alam na alam niyo yun. Minsan sinabi ng kuneho na mayabang na kuneho, sabi niya doon sa pagong, magkarera tayo. Eh, alam niya naman na lamang siya dun sa pagong. Sabi niya, nakikita mo ba yung bundok na yon? Magkarera tayo roon. So yung pagong, lumaban. Sabi niya, okay, sige. So nagsimula po silang magkarera. Siyempre, yung kuneho, mabilis.
tumalon ng tumalon, habang ang pagong ay dahan-dahan na lumalakad, gumagapang. Nung habang tumatalon ng kuneho, natanaw mo yung pagong na napakalayo ng distansya niya. Sabi po ng kuneho na mayabang, saglit muna akong matutulog, total mabagal at matagal pa naman ang pagong. So yung kuneho ay natulog pansamantala. At dahil doon, hindi niya namalayan, lumipas ang mga ilang oras, ang pagong na dahan-dahan na lumalakad, unti-unti na lumalakad at gumagapang ay nakarating doon sa bundok. Samantalang ang kuneho ay nakapigil. May kilala po ba kayong mga Kristiyanong ganyan? Na sa umpisa ay malakas, matulin at mabilis, pero paglaunan ay humihinto at tumipigil na sa pananampalataya. Amen? Kaya mga mahal kong kapatid, di ba ikaw ay parang usad pagong, pero determinado ka na tapusin ang iyong buhay para ng palataya. Amen. Sabihin mo Amen. sa kapatid Amen. mo, di ba parang pagong, Parang pagong. basta determinado ka Basta determinado na ka. tapusin ang iyong buhay Ang iyong para buhay ng para ng palataya. palataya. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ng Lucas chapter 14, verse 28 to 29, ganun po sinasabi ng Biblia, sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang buo ay hindi muna mauupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos. Baka kung mailagay na niya ang patibayan at hindi matapos, ang lahat ng mga makikita ay magsisimulang siya'y libaking. And verse 7, sa Lucas chapter 9, verse 62, datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ano po ang pinapakita ng dalawang talata po nito na ating binasa? Mayroong mga tao na maganda ang simula sa una, subalit sa huli ay wala pong pinagkakatapusan. Yun po ang mensahe po ng Lucas chapter 14 na sinabi ron, kung ikaw ay magtatayo ng isang tore, kinakailangan maupo ka muna, tayahin mo muna kung magkano magagastos, baka makapagsimula ka at hindi na matapos, tutuyain ka ng mga tao. At wala rin daw kung nag-aararo na matapos mong humawak sa araro at lilingon-lingon ka, ay hindi rin po pwede. Amen? Ano po ang ibig sabihin nun? Mayroong mga tao na maganda ang simula sa una, subalit sa huli ay walang pinagkatapusan. Ano po ang hamon sa atin? Ibig sabihin po ng ating pag-aaral, ano man ang sinimulan natin, tatapusin natin. Amen. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, ano man ang sinimulan natin, Ano man ang simulan natin, tatapusin natin. tapusin natin. Amen. Amen. Kahit may mga challenges sa buhay po natin, may mga hamon sa buhay natin. May mga hamon ba sa buhay mo, brother? Amen. May mga hamon ba sa buhay mo, brother, sister? Amen. Meron. Pero determinado ka na ipagpatuloy mo ang iyong buhay pananampalataya. Amen. Meron lamang po akong gusto ibigay sa inyo na kilalang presidente sa Amerika na si Abraham Lincoln. Hindi po naging maganda ang simula ng kanyang karir. Bigay ko lang sa inyo po yung background niya. Marami po siyang failures or setbacks sa kanyang buhay. Si Abraham Lincoln, bago po siya naging presidente, marami po siyang failures or setbacks sa kanyang buhay bago po siya naging presidente. Tignan po natin yung kanyang background. Noong 1832, nagsimula siya na mawala ng trabaho. Natalo po siya para sa state legislature noong 1833. Hindi lamang po siya nawala ng trabaho, sabi ron, nalugi po siya nung pinasok niya po yung business noong 1835. At hindi lamang yon, ang masakit nito, namatay po ang kanyang girlfriend noong 1836. Tingnan nyo, sunod-sunod ang mga masaklap na pangyayari sa buhay niya. Nagkaroon po siya ng nervous breakdown. Noong 1838, naging talunan po siya sa pagka-speaker noong 1843. Talunan para sa nomination for Congress. 1848,
na lost renomination. Noong 1849, rejected for land officer. Noong 1854, defeated for U.S. Senate. 1856, defeated for nomination for Vice President. 1858, again, defeated for U.S. Senate. And 1860, elected na President. At 1861, he became President of America. And Abraham Lincoln is often considered the greatest president for his leadership during the American Civil War. Tingnan niyo po, bago siya naging presidente, Ang daming setbacks. puro talo. Amen? Puro lugi, puro kawalan. Mga minamahal ko kapatid, ano po ang pinakikita po sa atin noon? Bagamat marami tayong failures, talunan, maraming bagay na hadlang sa buhay natin, hindi tayo sumusuko sapagkat alam natin Amen. na meron tayong Diyos na maaaring magpatumpay para sa atin. Sa lahat po ng aspeto sa buhay natin, maging ito man ay spiritual o practical na bagay, mahalaga na magkaroon tayo ng matibay na pagpapasya sa mga bagay na sinimulan po natin. Amen? Nagpapasalamat tayo sa mag-asawa na sinimulan po ni Pastora po ito. Siguro, pwedeng sabihin na ng mag-asawa, tupal, patay na naman si tita. Itigil na natin itong gawain. Amen? Pero dahil kayo po ay Kristiyano, tinawag ng ating Panginoon, Amen. binigay sa inyong kamay ang isang responsibilidad. Nasa inyo pong kamay kung ipagpapatuloy niyo o hindi. Pero purihin ang Panginoon. Amen. Ipinagpatuloy niyo po ang gawain po ng Diyos. Amen? Bagamat may mga alam ko, may mga hadlang, may mga pangyayari na naganap bago po ito maitayo at may pagpatuloy. Marami kayong mga problemang pinagdaanan po rito. Pero still, narinig po kayo at Amen. pagpatuloy ang gawain po ng Diyos. Bagamat mabagal, bagamat ko konti, pero patuloy po na lumalakad ang pananampalataya sa Praise ating the Panginoon. Lord. Paglapakan po natin ang Panginoon. Pangalawang bagay o pangalawang mahalaga na dapat po natin matutunan. Piliin lagi ang mababang upuan. Sabihin mo nga sa katabi mo, piliin lagi Sabihin lagi, wala ako sa pabe. ang mababang upuan. Ang mababang po. Ano po ba ibig sabihin ng piliin lagi ang mababang upuan? Tandaan lagi kung ano ang ating kalagayan. Kilala niyo po ba si Tweety Bird? Kilala niyo? Si Tweety Bird ay may malaking ulo na may maliit na katawan. At kung minsan marami pong Kristiyano ang nagiging ganito dahil sa dinami ng alam, maraming bagay na ginagawa sa Kristiyano, marami siyang responsibilidad na hawak, pinagkakatiwalaan na siya sa simbahan, maaaring siyang mayaman, maaaring malaki siyang magbigay sa simbahan. Kaya kung minsan ng mga Kristiyano, nagiging parang si Tweety Bird. Malaki po. Lumalaki ang ulo, maliit ang katawan. Maaaring maraming nagiging Kristiyano ganito. Tandaan po natin, ang buhay pananampalataya ay hindi pataasan. Palakihan o pagalingan, kundi pababaan sa harapan ng Diyos. Amen. Ulitin ko po yung aking sinulat. Tandaan natin, ang buhay pananampalataya ay hindi po pataasan, hindi pagalingan, hindi palakihan, kundi pababaan sa harapan ng Diyos. Amen. Bago po naging great si Moises, tinagurian po siyang pinaka-humble ng Diyos. Mismong sabihin po ng Diyos, sinabi ng Diyos, tignan mo ang aking lingkod na siyang pinakamababa o pinaka-humble. Ganun ito ko si Moises. Pero tandaan natin, si Moises ay binigyan ng pinakamalaking responsibilidad ng ating Panginoon. Kung di ako nagkakamali, 2 milyon yata ang kanyang miyembro doon sa ilang. At hindi lamang basta miyembro, mga miyembrong matitigas ang mga ulo. Amen? Mga miyembro, mga pasaway. Pero nagawa pa rin magpatuloy ni Moises at pinagurian siyang pinakamababa sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Bakit kailangan mo po na malaman ito?
Sapagkat nang tinawag at pinili tayo ng Diyos, iisa lamang ang ating kalagayan. Ano po yung kalagayan natin? Lucas chapter 17 verse 7, ganito po sinasabi, datapwat sino sa inyo ang may isang aliping nag-aararo o nag-aalaga ng tupa na pagbalik niya galing sa bukid ay magsasabi sa kanya, parito ka kaagad at maupo ka sa dudang ng pagkain. At hindi sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ako na mahahapunan at magbigkis ka. At paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom at saka ka kumain at uminom. Gayon din naman, sabi ng Panginoon sa mga alagad, gayon din naman kayo pagka nagawa ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo inutos, inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami, ginawa namin ang katungkulan namin na dapat gawin. Yung mga alagad, hindi ko pwedeng magsabi na magbida-bidahan po sila. Kahit may mga bagay na ginawa na sila na napakahalaga sa harapan ng Diyos, aariin pa rin nila na sila ay alipin sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Mga aliping walang kabuluhan kami, ginawa namin ang katungkulan namin gawin. Mahalaga na makita mo ang iyong limitasyon. Sabihin nga natin, mahalaga na makita mo ang iyong limitasyon ang iyong limitasyon at hangganan sa lahat ng uri ng responsibilidad na ibinibigay sa iyo. responsibilidad na ibinibigay sa iyo. Dapat yun ang lumalagay sa isip natin. Meron lamang limitasyon din ang bawat responsibilidad na binibigay ng Diyos sa atin. Hindi tayo pwedeng lumagpas doon sa mga bagay na ibinibigay ng sa atin. Amen? Amen. Minsan kaya ako nagkakaroon ng problema sa simbahan, kanya-kanyang sapawan, kanya-kanyang lagpas doon sa guhit na dapat kanila lamang. Amen? Amen. Ang iba, pag natuto na, naturuan mo na, minsan mas magaling pa sa pastor, mas mahusay pa. Amen. Ang iba, nasosobrahan ng galing. Amen? Kaya ang nangyayari po, nagkakaroon po ng tinatawag na hindi nagiging maayos ang gawain po ng ating Panginoon. Hindi tayo hihigit doon sa tumawag at nagbigay ng tungkulin sa atin. Hindi ko po, hindi tayo hihigit doon sa tumawag at nagbigay ng tungkulin sa atin. May ilan po na mga Kristiyano na tila nakalimot na sa tunay nilang kalagayan dahil sa mga matataas na pinagtapusan at mga titulo na natanggap. Sa dami ng natanggap na parangal ay lumaki ang ulo at lumiit ang puso. Marami po kasing Kristiyano, sa dami ng parangal na natanggap, lumaki ang ulo, lumiit ang puso. Amen. Nagkaroon ng PhD, DVD, ano yung DVD? DVD, ano po yun? May mga PhD, MBA, Meron EDD, DDD, Doctor of Theology, kung ano-ano ang mga natanggap, lumaki ang ulo. Amen? Pero lumiit ang puso. Si Juan Bautista, kilala niyo po si Juan Bautista? Amen. Si Juan Bautista po ay halos mapagkamalan siya na siya na ang Kristo. Nabasa niyo po ba yun? Napagkamalan si Juan Bautista na siya na ang Kristo. Dahil sa kakaibang ministeryo na kanyang ginagampanan. Pero ganito pa rin ang turing niya sa kanyang sarili. Gusto niyo po bang mabasa kung ano yung turing ni Juan Bautista sa kanyang sarili? Amen. Kahit halos mapagkamalan na siya na parang siya ang Kristo. Sa Juan chapter 1 verse 26 to 27, ganito ang sagot po ni Juan Bautista. Sila'y sinagot ni Juan na nagsasabi, ako'y bumabautismo sa tubig, datapwat sa gitna ninyo may isang nakatayo na hindi nyo nakikilala. Siya nga ang pumaritong sumusunod sa akin na sa kanya hindi ako karapat-dapat magkalagman lang ng panali ng kanyang panyapak. Tingin ni Juan Bautista sa kanyang sarili. Amen. 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 Upang magkaroon tayo ng matagumpay na pakikibaka sa pananampalataya, manatili tayong nakatayo bilang pinili ng Diyos.
sa responsibilidad na inilagay sa atin, lagi nating aalalahanin kung sino tayo, ano tayo sa harap po ng Diyos. Amen. Kita nyo nga po itong mga lingkod ng Diyos na mga tinawag, mga great, pero mababa pa rin sila sa harap ng Diyos. Amen. Amen? Yun ang dapat po nating makita na pangalawang bagay na mahalaga na makita natin sa pakikipagtunggali natin at pakikibaka natin sa ating pananampalataya. Amen. Amen. Pangatlo na nais ko po inyong makita na mahalaga, may gantimpala para sa pakikibaka sa pananampalataya. Sabihin nga natin, may gantimpala May gantimpala para sa pakikibaka para sa sa pakikibaka pananampalataya. sa pananampalataya. Si Pablo po, inaasahan niya ang putong ng katwiran na kanyang gantimpala. Sabi ng ikalawang Timoteo chapter 2 verse 6, ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangan unang makabahagi sa mga bunga. Amen? Ang mga magsasaka raw na nagpapagal ay siyang kailangan unang makabahagi sa mga bunga. Gumagawa ka at nagtatrabaho upang umaasa na ikaw ay tatanggap ng kaukulang upa sa iyong pinagpagalan. Amen. Ikaw po ba'y nagpapagal sa paglilingkod sa ating Panginoon? May gantimpala ka po. Amen. Amen. May gantimpala na ibinibigay ng Diyos. Ang dahilan ng ating pagpupursigi ay umaasa na ikaw ay tatanggap ng kaukulang bayad. Ito ang magiging motivation po natin sa ating pakikibaka sa pananampalataya po natin. Sabi po ng Galatia chapter 6 verse 9, mapapansin niyo po rito, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Sabihin nga po natin, at huwag tayong mga pagod At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. sa paggawa ng Sapagkat sa kapanahunan, magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagot. Amen. Amen. Kung Amen. ikaw ay patuloy na alam mong gumagawa sa ating Panginoon, naniniwala ako na ang Diyos ang magbabayad po sa iyo. Amen. Natutuwa po ako sa testimony po ni Sister. Amen. Tinignan, nagbayad agad ang Diyos sa kanya. Amen. Amen. Siguro kung wala kayo po ano tawag yan, lagay ng kanta natin, ministry po rin yan. Facilitator. Alam niyo po ba, sister, ministry yan. Facilitator. Katungkulan na ibinigay ng Diyos. Responsibilidad na ibinigay ng Diyos sa iyong kamay. Amen. Amen? Praise the Ministry Lord. po yan. Alam niyo po ba, nung ako'y bagong Krisyano, alam niyo ang ministry ko po sa simbahan? Tigapunas ng upuan ng mga aatin. Tigasalansal at tigaayos ng upuan. Ministry po yun. Amen? Kaya kailangan alam natin na ang bawat ginagawa natin sa loob ng simbahan ay ministeryo po. Amen. At ang Diyos ang gaganti sa bawat ginagawa natin. Amen. Praise the Lord. Amen. Ang Diyos po ang nagbabayad. Kung tayo po ay nagtatrabaho sa kaharian ng Diyos, umaasa tayo, natatanggap tayo ng gantimpala mula sa hari. Mateo chapter 25 verse 20 to 23. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 sa laping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 sa laping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 sa laping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, halika, makihati ka sa aking kagalakan, naging tapat ka sa kaunting halaga. Sabihin nga natin, naging tapat ka Naging tapat ka sa kaunting halaga. sa kaunting halaga. Kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Amen. Amen. Pag ikaw ay napagkatiwalaan sa maliit na bagay na responsibilidad na ibinigay sa iyong mga kamay ng ating Panginoon at napagkatiwalaan ka, ang Diyos ang gaganti para sa iyo. And verse 22, lumapit din ang tumanggap ng 2,000 sa laping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa akin 2,000 sa laping ginto. Heto naman po ang 2,000 sa laping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagana. Pupurihin ng Panginoon. Amen. Na-bless po ako sa mag-asawa na narito at tumutugtog si brother at sister. Yes, totoo yan. Lalo na nagkakwentuhan kami. Sabi niya, sa Parañaque pa po
magsisimba. Meditate ko, from Bayanan to Paranaque, napakalayo at napakainit. Pero nagagawa nila maglingkod. And sobra rin po kaming na-bless na mag-asawa. Nung sila po'y dumating nung Friday, kapirikan ng araw, pero narito at gustong maglingkod para po sa ating Panginoon. Bakit hindi? Nakikita po ng Diyos yung mga bagay na ginagawa natin para po sa Kanya. At niniwala po ako, ang Diyos ang siyang gumaganti sa atin. Amen. Hindi ba kaagad natin nakikita, pero naniniwala po ako, hindi po tulog ng Diyos para hindi makita yung mga bagay na ginagawa natin para sa Kanya. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maging ang ating mga matatanda po na narito, sa mga edad po yan dapat yun, yung iba dyan, nagbibingo-bingo na lang. Di ba? Tayo nakikita sa mga matanda, nasa mall na lang. Pa-bingo-bingo na lang, pa-letter-letter B na lang. Di ba? Pero narito sa gawain ng Diyos at gusto kong maglingkod at ibigay ang buhay para sa Panginoon. Palakpakan po natin yung mga ganito po mga tao na nais kong ibigay ang kanilang buhay para sa ating Panginoon. At dating ang panahon, sasabihin ng Panginoon, magaling, tapat, at mabuting lingkod, pumasok ka sa aking kaharian. Amen? Amen. Kaya nga po, paano natin maipapakita ang mabuting pakikibaka sa pananampalataya? Maging responsable ka sa iyong buhay pananampalataya. Amen? Piliin mo ang pinakamababang utuan. Amen. Amen. Kahit yung ministry mo, maliit yung ministry mo, tiga-ayos ng mic, tiga-bukas lamang ng mga sound system, umaaling gawin, tiga-organ, anumang ministry yan, pahalagahan mo. Sapagkat yan ay ibinigay ng Diyos sa iyo. At tandaan natin sa pangatlo, may gantimpala sa pakikibaka sa pananampalataya. Amen. Amen? Amen. Amen. Are you blessed? Amen. We're blessed. Lahat ay tumayo. Praise the Lord. Panginoon, maraming salamat. Minsan parang po, Panginoon, na sa bawat salitang na narinig po nila ay naging hamon at magpalakas po ito sa kanilang buhay pananampalataya. Hindi man po kami mga magkakakilala, pero alam ko, Panginoon, may mga pinagdadaanan po sila sa kanilang buhay spiritual. Yes, Lord. Pero dalangin ko, Panginoon, makibaka po sila ng mabuting pakikibaka at alam ko, Panginoon, pagtatagumpayin mo po sila. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At Amen. Papurihin Panginoon. Praise God. Bago po tayo mag-communion, maaari po bang awitin natin yung banal na hapunan? Tinapay ng buhay. Banal na hapunan po. And then, Tinapay ng buhay. bago natin tutugin po yung, ano man yung tutugin po natin. Sige, distribute na natin. Tinapay ng buhay. Basta. Ito ang salo ng bagong tipan. Inumin mo't makibahagi. Makibahagi. Ito ang salo ng bagong tipan. Ito ang salo
saro ng bagong tipan. Inumin mo mag-iisa. Yan ang dugong dumana. Yan ang dugong dumana upang ikaw ay luminis. Upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang pinayubay. Yan ang katawang pinayubay. Yan ang duwang itiniis. Yan ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipapahayag. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Minayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghihirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Hindi, okay lang. Okay na yun. Tama lang yun. Pasko natin ang ating mga tinapay. Habang sila'y kumakain, umampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinag-ipihan iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Sabay-sabay po natin kainin. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay yun sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan. Ito ang aking dugong ibinuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sabay-sabay po natin. Amen. In a grave, give thanks to i-bless niyo po ang mga
ang mga kaloob na ito Yes, para Lord. po sa aming gawain. Bigyan niyo po ng malusog na pangatawan ang mga nagbigay. Yes, At sa mga Lord. hindi nagbigay po, naway bigyan niyo po sila ng blessing para makapagbigay Yes, para sa Lord. Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Sir, benediction. At sumasbas po ang pag-ibig, kapayapaan, kalakasan, kagalingan at kasaganaan ay sumating buhay, sumating pamilya at sumating iglesia sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen.